tayo merong handouts na or kung may mga wala pa, please seek for a handout. Meron din tayong mga offline copy rin. Ay, meron tayong mga soft copy nung handouts din. So, sige po. Bali, yung pag-aaral natin for today would be for biblical anthropology. Magiging 3-part study siya. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay origin of man. At din sa mga susunod ay yung constitution. Ano yung bumubuo sa tao, body and soul. So mag-aalat tayo. Depende pa. Baka pwede natin pagsamahin tapos magkaroon tayo ng another study kasi napakalawak pala nitong usapin na to. So bago tayo magpatuloy, tayo ay magsimula sa pananalangin. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo sa pagkakataong ito upang aming hanapin at hinihingi po namin sa inyo ang patnubay ninyo at pagbibigay ng karunungan upang aming maunawaan at hindi lang basta maunawaan, aming yakapin at tanggapin, tindigan yung mga katotohanan mula sa inyong salita. Tulungan nyo kami, O Diyos, na supilin yung mga kasinungalingan na nayakap namin, mga naituro sa amin, na akala namin totoo, pero teorya lang, hindi na patunayan. Dalangin namin na mas tindigan namin at mas magkaroon kami ng mas magandang response, mas maalala namin, mas balik-balikan namin kung ano yung sinasabi ng inyong salita. So salamat po, Diyos, dahil may mga pag-aaral na katulad nito, na hamon para sa mga mangangaral at nawa dalangin ko maging hamon din para sa mga nakikinig nito na napakayaman ng katotohanan nyo at marami pa kaming dapat na matutunan mula sa inyo. Kaya sama-sama nyo kaming pagpalain sa mga karunungan at kaalaman mula sa inyong banal na salita. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, yung biblical anthropology, hopefully matapos tayo kahit 30 to 40 minutes dun sa pag-aaral natin kasi mabilis lang naman, may mga binawas na din ako from the original handouts na binigay sa akin from GMA. So kumuha lang ako ng ilang mga study. So yung materials na yan ay consolidated materials na nakuha ko from Systematic Theology ni Grudem, ganun din Systematic Theology ni Louis Berkhoff, at ganun din yung Reform Systematic Theology ni Joel Beeke at Paul Smalley. Yun yung dalawang writer ng Reform Systematic Theology, isang Presbyterian at isang Reform Baptist. So, ano nga ba yung anthropology? What is anthropology? Yung salitang anthropos sa Greek ay ang kahulugan lang ay man or human being. Tapos yung logos ay lagi naman natin na pag-aaralan, study of, yung study of man. So, meron pang mga klase ng mga anthropology, pero titignan lang natin or kakategorize lang natin siya sa dalawa. So, yung general anthropology, saka yung theological anthropology. So, general, madali lang matandaan kasi ito yung study of human in general approach or holistic perspective. Yung pangkalahatan, pinag-aaralan dyan yung behavioral, nandyan yung cultural, nandyan din yung social relation. Actually, meron pa nga ako mga nakita na even linguistic, pinag-aaralan dito, paano nagkaroon ng iba't ibang mga lengguwahe, etc. Pero more on physical characteristic ng tao or structure ng tao in general, yung nilalaman nitong general anthropology. Kaya general, kasi malawak yung sakop niya at marami pang nakapaloob dito. And then we also have yung pagtutuunan natin, theological anthropology. Actually, kaya ko lang naman nilagay yan dahil magkakaroon tayo ng dalawang belief na pinangahawakan ng maraming tao. At mamaya makikita nga natin yung scriptural account saka yung evolution. So later on. Pero gusto ko makita ninyo na yung theological anthropology ay ganun din. Study of human being din, pero on a theological perspective. Pag sinabi nating theological, about God. Or meron dito, biblical perspective. So, biblical yung approach niya sa pag-i-examine niya ng nature, purpose, and significance of human being. So, hindi niya tinitignan yung tao, hiwalay sa Diyos. Laging nakatingin siya sa tao, pero pag pinapaliwanag at inoobserbahan niya yung tao, lagi niyang hahanapin yung katotohanan. Ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa tao?
Hindi siya hihiwalay doon. So, yung theological anthropology, ang concern niya ay kung ano yung sinasabi ng Bible patungkol sa tao at sa relasyon niya sa Diyos at kung saan dapat nakatayo yung dapat pinaniniwalaan ng tao. So, again, ang sole authority rin ng anthropology na to ay yung scripture. Ang scripture yung pinagkukunan niya at binabasa niya yung human experience in light of the Word of God. Pwede nating mag-observe, di ba? Yung science kasi parang ino-observe, no? Pero dito, ino-observe na yung human experience in light of the scripture. So, laging may gabay ng salita ng Diyos. So, meron akong note na ilagay dyan, yung sagot natin sa tanong na what is a man, nag-iiba-iba yan, depende sa kung ano yung tinatayuan mo na belief. If you are on the side of general anthropology, or if you are on the theological anthropology, magkakaroon ka ng iba't ibang sagot. So, kung halimbawa nga, evolutionist ka, maaaring ang sagot mo sa what is a man, pwedeng sabihin mo na ang man ay product lang ng mga biological evolution over time. Pero kung nandun ka sa side ng theological perspective, sasabihin mo na simple, ang tao ay nilikha ng Diyos, nilikha sa imahe ng Diyos. Sabi pa nga ni John Calvin, or basta nakuha ko lang to dun sa Reformed Systematic Theology, sabi niya, man was the crown of creation from whom the world was prepared. Ganda. Yung tao daw ay ang corona. Kumbaga pinakamataas, pinnacle, climax ng creation account. Ang galing. Anyway, mamaya medyo mag-elaborate din tayo dyan further. Kasi may binabasa rin kami na book about who is Christ, tapos dinaanan niya rin to. So, ang galing lang kasi interconnected siya lahat at babalik dun sa simula. So, tingnan natin yung scriptural account of the origin of man. So, dito pa lang makikita na natin na this is under theological anthropology. So, ang titignan natin dyan ay yung sa Genesis 1, yung first narrative na makikita natin from Genesis 1 to Genesis 2 to chapter 2 verse 3. Nung binalikan ko to, doon ko lang napansin na natapos yung 7th day sa chapter 2 na. So, tapos yung sunod na naging parang confusion ng marami at sinasabi nila, meron daw conflict dun sa writings na bakit dalawa yung narrative about creation. Pero further, we will look into that. So, sa scriptural account, pag tinanong saan nanggaling ang tao, ang basis natin ay yung Genesis. Pero bakit natin pagbabasihan yung book of Genesis? So, again, ang una dahil because of the historicity of this account. Ibig sabihin, hindi yan tinitignan na parang gawa-gawa o kwento lang. Ito ay sulat kasaysayan. So, the book of Genesis, parang kasi ang argument nila dyan, paano yan nung nilikha naman yung Genesis, hindi naman si Moises ang nagsulat, wala pa naman siya nun. Paano yun? So, paano naging kasaysayan yon? Siyempre, yun, revelation ng Diyos, no? So, paano natin nasabi na ito ay real and historical presentation? Yung gamit ng mga salitang yung ginagamit ni Moises nung sinulat niya yan. Yung salitang, these are the generations of. Na ang ibig pala sabihin, kapag makita mo yan at ma-encounter mo yan sa pagbabasa mo, these are the generation of, ang ibig lang sabihin nun, this is the history of. Yan, sa Genesis 2:4, meron dyan, ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Tagalog na pero sa English, pag binasa mo yan, these are the generations of the heavens and the earth when they were created. So, ganun din sa Genesis 5:1. Actually, yun mismo yung parang parang pinaka-scope niya. Ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan. These are the book of generation of Adam. So, again, these are the generations of, ibig lang sabihin, this is the history of. Ganun din, kapag tinignan natin yung New Testament, ginagamit parati yung
Book of Genesis. Actually, kanina sa pangangaral ni Paul, binabanggit niya si Adan. Magiging tulad lang tayo ni Adan. Bakit? Kasi totoo si Adan. So, kinikilala na ang lahat ng tao ay nagmula kay Adan. Okay? So, sa Luke 3, 34 to 38, yan yung verses sa genealogy ng Panginoong Jesucristo na trace back patungo kay Adan. So, tinignan yung lahi ng Panginoong Jesucristo at nagtapos siya kay Adan. Sa Matthew 19:4 to 5, sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo against divorce, no, Jesus is using God's creation of male and female sa mga pagtuturo niya. So, ginagamit yun na reference. Even si Paul, sa 1 Corinthians 11:8, sinabi niya doon, "For man was not made from woman, but woman from man." So, nung sinasabi niya yon, ang binabalikan niya ay yung paglikha kay Adan at kay Eva. Yun yung reference niya. Sa 1 Timothy 2, 12 to 13, kung saan sinabi niya, Adam was formed first, then Eve. Yung patungkol naman to sa pagtuturo ng babae, no? So, dito ay sinasabi na makinig at tumahimik ang babae. Pero tapos ang parang pinaka-basis niya ay yung paglikha, creation account. So, yun yung mga reference, nilagay ko lang din dyan para makita nyo. Actually, meron pang binigay si Pastor Noel na about Hebrews 11. Pag yung sa Hebrews 11, yung mga heroes of the faith, pag tinignan niya yon, nagsimula din yon doon sa kina Abel, Genesis pa rin, Book of Genesis pa rin yung ginagamit niyang reference. So, hindi natin pwedeng i-invalidate yung account ng Genesis in our continuous study of the truth. Kung nag-aaral tayo ng katotohanan, sinisik natin yung katotohanan, babalik at babalik tayo sa Genesis. Actually, maraming ang pangangaral talaga, nagsisimula din sa Genesis. May mga napakinggan ako na pangangaral ni Sam Renihan. Before studying yung Christology, babalik muna siya ng Genesis or any different doctrine, babalik at babalik sila. Even sa catechism kasi meron ding pagbalik sa Genesis. So, we cannot invalidate na lang. Hindi natin pwedeng baliwalain yung Genesis account. Pangalawa, yung harmony nung dalawang narrative, no? Yung Genesis 1, 26, 27, saka yung sa Genesis 2, kung saan parang pag binasa mo siya, merong mga tinatawag na discrepancy. Bakit sa Genesis 2, pag binasa ko siya, parang baliktad? Bakit parang tao muna yung unang ginawa, bago yung mga halaman, yung hayop? Samantalang sa Genesis 1, huli yung tao. So, ang explanation doon sa binigay ni Louis Berkhof na sa systematic theology ni Berkhof ay ito. Yung unang narrative daw, ang nilalaman nun ay yung account ng creation in chronological order, no? Yung pagkakalika, paano siya ginawa, yung pagkakasunod-sunod ng pagkakalika. Samantalang yung second group o yung second narrative, nakasentro yon sa tao. At ano yung itong mga to ay ginawa para doon sa tao. Yung word sa Genesis 2, verse 19, sabi doon, so out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every birds of the heaven, brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. Yung salitang formed, nilikha daw ng Diyos. So, ito yung naging confusion ng marami, yung sa Genesis 2:19, dahil sinasabi nila, kita mo, nilikha yung mga hayop at dinala kay Adan para pangalanan. Pero ang original meaning niyan ay pwede ring maintindihan na had form. Ibig sabihin, pag inintindi mo siya, ginawa na siya. Nilikha na yung mga hayop at yung mga hayop bago dinala kay Adan. So, hindi siya confusing dahil hindi naman focus ng chapter 2 na ulitin yung sinabi sa chapter 1.
nagawa na ng purpose ng chapter 1 yung chronological order. So dito, preparation to, actually doon sa nabasa ko kay Pastor Noel, parang preparation siya doon sa magiging kwento o doon sa magiging statement doon sa chapter 3 about the fall of man. So parang pinapakita niya, tignan mo to, ang gaganda ng binigay sa Panginoon, sa tao. Hinanda yung hardin, ibinigay sa ilalim niya, sa pamamahala niya yung mga hayop, and then after that, after the goodness that was showed to the man, tumalikod pa rin siya dahil dun sa panlilinlang at sa paghahangad niya na maging tulad din ng Diyos. So, yun yung sa explanation about the discrepancy. So, ang conclusion natin, wala naman talagang discrepancy. Kailangan lang din natin maunawaan na iba yung purpose nung first narrative sa second narrative. So, walang conflict doon. The first narrative is just a generic presentation of God creating all things, while the second narrative is from the standpoint of man as the supreme creation of God. So, kaya parang nagiging sentro nung chapter 2 ay yung tao. So, pangatlo, yung isa sa mga pinag-focusan ko ay yung Genesis 1:26. God said, "Let us make man in our image after our likeness." Pinapakita ng account na to yung creation of man na hindi ito basta-basta na nilikha. No? Iba to sa mga iba pang nilikha ng Diyos. So, bakit iba yung tao? Bakit special yung pagkakagawa sa tao? Bakit natin tinatawag na crown of the creation account or the climax of the creation account yung pagkakalikha sa tao? Una, it is an act of God. Doon sa word na let us, God said, yung sa mga unang pagbasa natin ng sinasabi ng Panginoon, for example, let the earth put forth grass. O kaya, let the water swarm with swarms of living creatures sa Genesis 1. Tapos sabi, let the earth bring forth living creatures. Laging ganun yung word. Let the earth, let the water, let the earth. Tapos versus dun sa sinabi niya nung nilikha niya yung tao, sabi niya, let us make. No? Yung una parang nagko-command lang siya eh. Let there be light. Let the earth, let the water, pero dito pinapakita niya yung intimate, no? Yung kanyang relasyon doon sa tao. Let us make man in our image after our likeness. Tapos with that, makikita rin natin na hindi lang to basta gawa ng Diyos, na intimate or very personal na gawa ng Diyos, it is also with divine consultation. Yung let us make man in our image after our likeness, ang kinikilala ng church in the history, na ang general, ang interpretation ng word na us, yung plural na us, ay ang basihan niya ay yung Trinitarian existence of God. God consulting with God. A conversation within the triunity, sa Trinitarian God. Tapos sabi ni Martin Luther, kaya sinabi niya, man was created by the special plan and providence of God. Ang tao ay nilikha, hindi ordinarily, special, by providence of God. Pero huwag tayong magkakamali na isipin na nilikha ng Diyos yung iba na para bang hindi pinag-isipan ng Diyos. Hindi ganun yung layunin nito. Pero pinapakita niya dito na nung sinabi niya na likhain natin o let us make, ay pinapakita nito yung pagiging espesyal ng tao at pagiging sentro, yung maingat na paglalatag na ang tao ay maingat na pinagkasunduan ng Trinidad na Diyos. So, third reason is after a divine type. Una, diba, as an act of God with divine consultation, yung Genesis 1:26 pinapakita rin nito na it is, man was created after a divine type, in the image of God. Maganda lang yung sinabi ni Grudem din, sabi niya doon, anong ibig sabihin nung image of God dito? Ayan, so,
What does it mean? Nung salitang image of God, at we may use the following definition. Sabi niya doon, the fact that man is the image of God means that man is like God and represents God. So, binigyan ko lang ng emphasis yung like, na ang ibig sabihin nun is similar but not identical. So, ito yung kinikwento ko kanina rin na parang sa nabasa namin na book, kapag may mga hari daw na sinakop yung isang bansa, yung isang lugar, nagtatayo daw yun ng halimbawa, another territory or another region, para malaman na teritoryo to ng hari na sumakop dito, nagtatayo sila ng rebulto ng hari para ipakita kung sino yung sumakop at sino yung hari ng lugar na yon. So, sa creation, nung nilikha yung tao, parang pinapakita nito na ang Diyos ay hari ng sangnilikha. So, habang may tao sa sangnilikha, pinapakita nito na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay hari. So, tayo yung image bearer of God. Kaya napakaganda, no? Na parang pinapakita ng tao, ang primary layunin ng tao ay ipakita na merong Diyos. Yung very identity, yung ganda ng pagkakalika, yung structure ng tao, kung gaano ka namamangha sa tao, pagpapakita yan na merong Diyos. No? Kaso ito pang mismong tao, yung lumalaban sa Diyos, kaya nagiging confusing, So, why was man created? Ano ba yung purpose ng tao? Kung ang Diyos, hindi naman tayo kailangan, wala namang pangangailangan ng Diyos, o kaya sinasabi natin at lagi nating naririnig, meron ng perfect relationship, perfect fellowship, perfect love among the members of the Trinity, pwede nating sabihin easily that God did not create us because nalulungkot lang siya, o kaya may parang hinahanap siya na kulang. Sige, likain nga natin yung tao. Nalulungkot ako eh. Hindi gano'n ang Diyos. No? Hindi dapat natin maintindihan. So, kung gano'n, bakit nilikha ng Diyos ang tao? So, God created us for His own glory. Actually, marami pang reference, pero ang kinuha ko lang dyan ay yung Isaiah 43:7. Sabi niya doon, God still referred to His son and daughters from the ends of the earth as those whom I created for my glory. So malinaw sa scripture na ang dahilan bakit nilikha ang tao ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, ang naging conclusion ni Paul, tayo na mga tao na nilikha ng Diyos sa imahe niya should do all for the glory of God. Dapat gumagawa tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung purpose mo eh. Alam mo yun, hindi ka nakakita ng cellphone na sira na ginagamit na panghilod kasi hindi naman ang purpose nun maging panghilod. Wala kang makikita ng ganun. Pero yung tao, parang malaya tayong gawin kung ano lang yung gusto natin. Hindi yun yung layunin ng pagkakalikha sa atin. No, we enjoy doing things na hindi naman intended nung nilikha tayo. Samantalang yung pinaka-intensyon na luwalhatiin ng Diyos, hindi yung pinaka-ginagawa natin. Dapat nga, nagkakaroon tayo ng kasiyahan, nagkakaroon tayo ng satisfaction when we are doing kung ano yung dahilan bakit tayo ginawa. At kapag niluluwalhati natin yung Diyos at hindi tayo nasasayahan doon, may problema. Diba? Ang washing machine na ang intention ay umikot, tapos hindi umiikot, may problema. Kaya ang tao, kapag nakikita niya yung sarili niya na walang pagsamba, walang pagluwalhati, walang kasiyahan sa Diyos, alam natin may problema. So, we should think about that. No? Sabi ni John Calvin dun sa Reformed Systematic Theology, kinote nila Joel Beakey, God did not create Adam until He had lavished upon the universe all manners of good things. No? Tinapos niya muna yung mga magaganda. Kaya sabi niya doon, Adam awakened to a world of wonders. Nung dinilat ni Adan yung kanyang mga mata, nakita niya yung kagandahan ng kumpleto at perpektong nilikha ng Diyos. Kaya sabi niya din man was rich before he was born. Napakayaman ng tao. Nung nilikha siya, nandun na lahat ng pangangailangan niya.
Pagdilat ng mata niya, nandun na lahat. No? Kaya napakaganda, no? Sabi niya, man was rich before he was born. God gave mankind all things richly so that we may enjoy them and be rich in thanksgiving and good works. Kung binigay na pala lahat, mayamang ibinigay ang lahat, edi dapat maging mayaman din tayo sa pagpapasalamat at sa paggawa ng mabuti or pag-fulfill kung ano yung intention ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, that we may glory in God. Binigay na ng Diyos lahat. Isipin mo, doon sa isang book na pinahiram sa akin ni Brother PJ, yung Getting the Garden Right, parang meron pang sinasabi na ibabalik tayo, hindi lang basta restoration, better than the garden. No, yung mangyayari sa atin. Kung dito nakikita natin, no, nandun ang lahat ng pangangailangan. Tayo, nung bumagsak sa kasalanan, nasira yon, every aspect of creation ay kasama sa pagbagsak dahil sa kasalanan ng tao, yung naluluma, nasisira, nabubulok, dahil yun sa pagpasok ng kasalanan. Tapos ire-restore yan ng Panginoong Hesukristo na higit na mas mabuti at higit na mas maganda kaysa doon sa unang paglikha. All the more we have reason to glory in God, all the more reason that we may give thanks to God despite of the suffering that we have, all the more na tayo na dapat nating i-enjoy yung paggawa ng kabutihan dahil inutos at yun yung mismong purpose natin para makita ng mundo na nahulog sa kasalanan na meron pa rin kabutihan ng Diyos maging sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Kaya paulit-ulit din nating naririnig yung Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? O pag in other wordings or layman interpretation, ano ba yung purpose ng pagkakalikha ng tao? What is man's primary purpose? At ang sinabi nga doon na man's primary purpose is to glorify God. Pero hindi lang basta luwalhatiin mo siya, kundi magkaroon ka ng kagalakan sa Kanya magpakailanman. At maraming nag-object dito sa purpose ng tao dahil hindi nila makomprehend, no? Sa sinasabi nila, sinful objection. It is wrong for God to seek glory for Himself in creating man. Na para bang mali na ang sentro ng lahat ay ang Diyos. Na para bang hindi ito hindi naman ganyan ang Diyos makasarili. Well, ginagaya kasi natin yung Diyos sa atin. Pag sa atin, mali maging makasarili. Pero sa Diyos, pag siya yung naging makasarili, siya na perfecto at walang pagkakamali, tama lang na siya yung sentro. Tama lang na sa Kanya umikot yung lahat dahil siya yung walang kamalian eh. Mali kapag merong failure o merong dungis ng kahit konting bahid ng kasalanan. Pero siya lang kasi yung walang bahid ng kasalanan eh. Kaya tama lang na siya yung maging sentro. Sabi ni Grudem, God is worthy of receiving glory. Man may not seek glory for himself, but in this case, what is wrong for man is right for God. Because He is the Creator, hindi tayo. It is right, not wrong, that God be glorified. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya pa, actually, if He did not receive glory from all creatures in the universe, that would be horribly wrong. Yun yung mali. Yun yung maling-mali. Kapag hindi siya yung nakakatanggap ng kalwalatian, sapagkat lahat ng mabuting bagay mula sa Kanya. Mula sa Diyos. Kaya sabi sa Romans 11:36, for from Him, and through Him, and to Him are all things. Tapos anong conclusion ni Paul? To Him be the glory forever. Kung mula sa Kanya, nagpapatuloy sa Kanya, at patungo sa Kanya ang lahat, therefore, ang kalwalatian ay para sa Kanya. Ngayon, tingnan natin yung evolution. Yung mga naniniwala na evolution, dahil sa evolution, na ang tao ay nagmula sa pinakamaliit na bakterya. Yan. Marami pang theory actually na nag-i-explain ng human origin, pero yung theory of evolution, yung parang pinaka-predominant. No? Kaya ito yung i-consider lang natin sa pag-aaral. Actually, hindi ko na rin pinag-aralan kung ano pa yung ibang mga theories eh. Pero tingin ko ito rin yung dahilan kung bakit yung ibang religion naniniwala sa reincarnation. No, parang may ganun din na aspect
Pero let's just go through dun sa evolution as origin of man, no? The theory of evolution is not always stated in the same form. No, may mga iba't ibang klase pa ng evolution. Actually, ginagawa na nga rin parang kini-Christianize na nga rin yung evolution eh. So kinuha ko lang yung theistic evolution saka yung naturalistic evolution. So para pag sinabi nating evolution, merong iba't iba. Galing sa isang bacteria, actually kaya nagkakaroon ng mga iba yung space exploration kasi hinahanap nila na baka merong ibang bacteria din doon na magpo-form at magiging human din. So until now wala, no? So again, sabi ng naturalistic evolution na ang tao daw ay nagmula sa animals, lower kind of animals. Samantalang yung theistic evolution, ito, dinugtungan na, no? Parang sinamahan na ng pagiging paniniwala sa Diyos. This simply regards evolution as God's method of working. Somehow, nung binabasa ko to, actually, naisip ko rin yung stand ni Ed Lapis before, ni Pastor Ed Lapis. Kasi meron siyang sinasabi na may dinisenyo na yung Diyos, tapos iikot yan. Kumbaga, mag-evolve na lang din yan to something. Pero meron ng design na mangyayari yan dahil sa Diyos. Kumbaga, para bang wala ng intervention yung Diyos. Halimbawa, yung pag-ikot ng mundo. Iikot at iikot yan, kahit hindi mag-intervene daw ang Diyos. Ako, I would say not, no? Na umiikot yan dahil pa rin sa Diyos. Walang oras na walang intervention yung Diyos sa sangnilikha niya. Hindi naman pabaya ang Diyos sa kanyang sangnilikha. So, again, they believe that only the body of man is derived by a process of evolution. So, ang sinasabi lang nila, yung katawan daw ay nag-evolve, tapos ang kaluluwa, yun yung galing sa Diyos, no? Hiningan niya, kaya merong part yung Diyos. Actually, most of the RCC, ito yung pinaniniwalaan na they accepted yung theory of evolution. Okay naman yan, wala namang problema dyan. Ang mahalaga lang na natin na yung tao ay may kaluluwa dahil sa Diyos. So parang ganun yung inaano nila. Pero again, we say no to that kasi malinaw yung scripture na ang tao ay ginawa ng Diyos. Ano yun? Kulang mag-adapt ka. So, wala namang ganun. So, objection to the theory, simple lang, no? Simple lang yung nilagay natin. It is contrary to the explicit teachings of the Word of God. Bakit dinideny natin yung evolution? Dahil laban ito sa mga turo na katotohanan ng salita ng Diyos. Tapos, sabi din sa number 2, evolution lacks sufficient support from firmly established evidences. So, even ngayon, theory pa rin ang tawag. Sabi pa nga nung isang napanood ko na debate, hindi na theory ang evolution. Napatunayan na ang evolution. Pero nung tinatanong siya dun sa missing link, hindi niya pa rin mapaliwanag yung missing link. Kasi ang evolution, kailangan ng process. Dapat wala siyang i-skip. So, ang ginawa ng mga evolutionists, nag-invento sila para lang ma-fill upan yung missing link. Ayun pala, tapos nalaman-laman nila, parang buto ng hayop pinagsama-sama para lang ma-fill up yung missing link. Actually, hindi ko alam yung parang pinaka-details about it, pero yun lang yung pinaka-nabasa ko na ginagawa nila ng paraan para ma-prove lang, totoo yung evolution. Again, walang sapat na ebidensya, no adequate basis na nagsusupport doon sa theory of evolution. So, again, kung babalikan natin, there is no restoration of creation for believers of evolution. So, isipin mo yon, kapag pinag-uusapan natin yung restoration, ang isipin, tao ka na, magiging unggoy ka pa. Kasi babalik ka dun sa una Samantalang sa atin, we can easily embrace that na oo nga, no? Hindi tayo nag-improve. Actually, nag-degrade tayo. Ang sinasabi natin, mula tayo sa ganito, nag-improve tayo at tayo yung pinnacle ng evolution process. No? Siguro hindi pa nga nag-end up yung evolution para sa kanila Pero isipin natin, bumagsak tayo. Hindi tayo dinidescribe na parang
Mas gumaling pa. Hindi, bumagsak tayo. Mas dumadami yung kasalanan. Again, kung evolutionist ka, hindi mo ma-accept yung restoration of creation. Ayaw mo naman maging unggoy uli. O maging bacteria, o maging germs, no? Ang germs pinapatay. Natatawa si Ed. Again, I think moral issue pa rin yung dahilan bakit marami ang humahawak sa theory ng evolution. Kaya karamihan ng mga nag-hold sa belief ng evolution ay mga atheists dahil ayun nga, ayaw nila magpasakop sa katotohanan na merong Diyos na dapat silang managot. Merong Diyos na, alam mo yan, sa theory of evolution, iniisip na we came from the ape, therefore we are superior and we enjoy that superiority over those lower kind of animals. We are better than the ape. Iyan yung gustong-gusto ng tao eh. We are better. We are on the pinnacle, no? Iyan yung gusto ng tao. Pero kapag tinignan natin, no, bilang makasalanan, kapag tinanggap natin yung katotohanan na tayo ay mula sa Diyos, dapat tanggapin din natin yung katotohanan na we are inferior to God. Mas mababa tayo sa Diyos. At ito yung ayaw ng mga makasalanan. Ayaw ng mga makasalanan na merong mas mataas sa kanila. Kaya nga di ba nagkasala? Kasi gusto maging tulad ng Diyos. We don't want to be accountable and answerable to anyone. Pero ang katotohanan ay katotohanan at mananagot tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na mapag-usapan natin yung pinanggalingan ng tao. Kasi kung hindi, i-deny natin yung authority ng Diyos sa atin. I-deny natin yung pagiging Diyos ng Diyos. Sabi ni Pastor Noel sa Doctrine of Man, sabi niya dyan, dahil ang biblical na doktrina ng simula o pinagmulan ng tao ay nagtuturo ng mahalagang aral ng Kristyanismo, hindi ito maaaring baliwalain ng hindi seryoso yung magiging epekto sa iba pang mga katotohanan. Sipin mo yun, pag binaliwala natin yung katotohanan ng pinagmulan ng tao, may epekto to sa iba pang mga doktrina, mga katotohanan na pinangahawakan ng Kristiyano. Halimbawa, kung ang pinaniniwalaan natin patungkol sa pinagmulan ng tao, unggoy, no? Yun lang naman kasi yung predominant talaga eh. Or, naniniwala tayo, dalawa lang, no? Yung sa unggoy o nanggaling tayo sa Diyos, malaki yung impluwensya nito kung paano natin tignan yung kapwa natin, paano natin tignan yung sarili natin, paano natin tignan yung mundong ginagalawan natin. Dito tayo nakabase kung paano tayo mag-i-engage dun sa mga issue sa lipunan natin kagaya ng gender roles, social justice, and even environmental stewardship. Bakit ako mangangalaga ng kalikasan? Bakit ako makikitungo sa mga tao? Bakit ako alam mo bakit kailangan may hustisya? No? Because of, again, yung epekto ng pinaniniwalaan natin about the origin of man. Bakit mo ipagtatanggol yung inaapi? Simple lang sa atin bilang mga Kristiyano dahil gawa sila sa imahe ng Diyos. Samantalang evolutionist, wala silang parang objective reason why they need to... Gusto ko lang. Tingin ko kasi yun yung tama eh. So, subjective pa yung pinakadahilan. Kaya wala rin silang concrete reason eh about morality. Dahil, galing nga sa unggoy eh. Di ba? Galing sa lower kind of animal. Samantalang sa atin, tapos na kagad yung usapan. Imahe yan ng Diyos. Etong environment, ginawa to ng Diyos para sa tao. Dapat nating ingatan. So, napakasimple. Pero, more so, kapag tinignan natin yung doktrina ng Kristyanismo. Noong una, nahirapan ako, paano nangyari yun? Pero, ito lang yung mga ilan na nakita ko. So, halimbawa kung tatanggihan natin ang katotohanan ng kasaysayan nila Adan at Eva, kung ginawa yun ni Paul kanina, hindi niya masasabi magiging tulad lang tayo ni Adan. No? Kung tatanggihan natin yung katotohanan na mula tayo kay Adan at kay Eva, yun yung unang nilikha ng Diyos, magdadala ito, natanggihan natin. Una, yung original sin.
Pag pinaliwanag natin saan galing yung kasalanan, hindi natin maipaliwanag. Bakit masama yung tao? Bakit yung bata, pag habang lumalaki, hindi mo naman tinuturuan ng masama, gumagawa ng masama? Kahit daw, meron pa akong nabasa noon kahit daw ang isang tao na simula pagkapanganak ay ikulong mo sa kuweba, magkakasala at magkakasala yan paglaki. Kahit ilayo mo sa ibang makasalanan. Bakit? Makasalanan kasi ang puso. At saan galing yan? Ang paliwanag ng Bible ay dahil nagkasala si Eva at Adan. Pero sa atin, hindi natin mare-reconcile, no? Bakit nga ba? So, parang nagiging abstract tuloy sa atin. Pero, yun, pwedeng maapektuhan at pwedeng maapektuhan din ito, even the soteriology of Christian. 'Di ba, ang Panginoong Hesukristo ay tinatawag natin na pangalawang Adan. Ang pangalawa at huling Adan. Bakit? Kasi nagkasala, nag-fail yung unang Adan. O isipin mo yan, pati yun maapektuhan na si Jesus na tinatawag na pangalawang Adan, parang pagdududahan mo. Kasi it doesn't make sense. Sino yung Adan na yun? Tapos ano yung sinasabi ng scripture? Bakit tinitrace na itong si Jesus galing kay Adan? So parang kung ano yung nakasulat, pagdududahan mo. Dahil ang daming reference at babalik doon sa origin of man. No? Denying the historicity of Adam and Eve as the first human can lead to rejection of original sin and even rejection of Christ as the second and final Adam who alone can save. Kaya yung proper understanding natin ng human origin, ito yung humuhubog sa atin sa pagtingin natin sa kasalanan, kaligtasan, redemption, and even the nature of God. No? Yung kalikasan mismo ng Diyos, nakasalalay din dito. So, sabi ni Grudem, God's purpose in creating man in His image was completely realized in the person of Jesus. Actually, nakalimutan ko lang yung kung sino yung Puritan or sino yung nagsabi na ang pinaka-perfect na kung gusto mong malaman yung pagiging tao, ano yung dapat maging itsura ng tao kung hindi nagkasala, si Kristo yon. Pinakita ng Panginoong Hesukristo yon. So, in Jesus, we see human likeness to God as it was intended to be. No? And it should cause us to rejoice that God has predestined us. Ito yung maganda Tayo na nahulog sa kasalanan, maibabalik lang tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang language ng Bible, we are being conformed to the image of His Son. Alam natin na nire-restore tayo kung ano yung tinanggal ng kasalanan, ano yung sinira ng kasalanan, ang makakapagpanumbalik lang yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At nasaan yung consummation yan? Sa muling pagbabalik niya, sabi, when He appears, we shall be like Him. Magiging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang mamuhay sa totoong sense ng pagiging tao ay pamumuhay ayon sa wangis at pagtulad ng ating Panginoong Hesukristo. Iniisip natin, pag dumating siya, ibig ba sabihin nun, magiging para tayong Diyos? Hindi. Wala nang kasalanan. Magkakaroon tayo ng katuwiran na merong relasyon, perfecto, maayos na relasyon sa perfectong Diyos. So, yun yung pinaka-end nung study natin muna for now. Titignan natin yung constitution or yung bumubuo sa tao, body and soul sa mga susunod nating pag-aaral. Pero, sige, we can have question and answer. Doon natatapos yung pag-aaral natin about origin of man. Pero marami pa kasi ito So, sige po. Question? Share ko lang. Sige, tuloy. Share ko lang kasi maganda talaga na napapag-aralan yung buong Bible kung saan talaga nanggaling yung tao. Kasi sa school nila Sophia sa science, nagkaroon sila ng debate kung saan nanggaling yung tao, sa Ungol ba o sa Diyos. So, salamat sa Diyos kasi si Sophia, binigyan ng knowledge niya na i-stand kung saan talaga galing yung tao. Kasi yung kaklase niya walang may sagot Galing daw siya sa sperm cell and egg cell lang na So, okay yun, tama yun. Pero hindi nila mapalagi kung saan talaga galing
ang tao. Sa awa ng Diyos, sa biyaya niya, iyan ang wisdom. Taista niya kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung saan ang galing yung tao, kung saan uloy ba o sa Diyos. Beneficiary din tayo ng katotohanan, no? Hindi kailangan malito. Pero may mga hahamon sa katotohanan, kaya all the more na kailangan natin din na mas mag-dwell doon sa salita ng Diyos, lumago pa sa mga katotohanan. Kasi maraming tao yung mayakap sa kasinungalingan na hindi nila nalalaman na yung niyayakap nila kasinungalingan dahil yun yung binabasa kanila, yun yung tinuro sa kanila. Hindi rin sila pwedeng mag-examine ng, alam mo yun, present sa kanila. For example, tinuro sa science, kasi lagi yan, Homo sapiens, at iba't ibang mga homo. Hindi nila masusuri yun in light of what the scripture is, kasi hindi, yun lang yung yun lang yung present eh. Meron ngang joke about dyan eh. Yung nanay at tatay, di ba? Yung sabi, yung nanay mo galing sa unggoy, kasi yun yung tinuturo niya sa'yo eh. Antalang ako galing sa Diyos. Pero again, kung mag-asawa kayo, dapat parehas kayo na convince na ang pinanggalingan nyo ay Diyos. Hindi dahil kailangan nyo silang kumbinsin, kundi dahil yun yung katotohanan. Okay. So, good job for standing sa katotohanan. So, bilang Kristiyano, yun tayo eh. Dapat talaga natin tindigan yung katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, Biblia yun. So, question. May nagtatas ba kanina? Ayun, si Deacon Marlon daw. Ay, sige, tapos after si Ate Angel. Ano pas? Yung nabanggit nyo kanina, isa sa mga argument ng mga atheists kasi, naririnig ko to sa mga debate, sabi nung isang Christian, hindi ko maalala kung si Craig o si ano eh, sino to, yung proponent ng free will. Tawa ka. Sabi niya, it takes a lot of faith para maging atheist. Bakit? Mas matindi pa daw kaysa maging Kristiyano. Bakit? Kasi ang claim nila, paano nangyari yung from bacteria to kahit yung pinakaunang one-celled organism, kailangan ng millions or billions of years. Yun yung claim nila. Yung time daw yung variance na yun, yung kailangan, yung variable na yun. Ngayon, pag tinanong mo sila, ano nangyari doon sa millions of years na yan, yun yung tinatawag na faith nila. Kasi naniniwala sila na nangyari yun nang walang evidence. Time lang daw. So, kung tutusin, mas matindi yung kailangang faith nila para patunayan na yung 1 million years ay magpo-produce ng bagong variant ng bacteria or mas mag-improve yung kalagayan ng bacteria. Ayun pas, yun yung comment ko doon sa claim nila. Paano pag tao pa na sobrang complex na cell pa lang ng tao ay sobrang complex na. Paano pa yung paggalaw ng kamay mo, paggalaw ng utak mo, lahat-lahat. So talagang sobrang tinding faith yung pangangailangan para paniwalaan na yung oras ay sapat para bumuo ng mas complex na organism. Parang nga nagbibigay tuloy ng buhay sa walang buhay ay yung tagal. Yung time, yung nagbibigay ng buhay. Mahirap talaga i-reconcile eh. Paanong yung non-living naging living? Saan galing yung buhay? Yun yung tanong dapat eh. Saan ba galing yung buhay? At ang simple lang sagot, sa Diyos. Samantalang pinapakomplika ng, hindi, million of years. Kwento mo sa... Kwento mo yan eh. Hindi, pero isipin mo yun pa lang, paano nagkaroon ng buhay yung walang buhay? Kahit anong kwento mo na hindi natin na-observe kasi mahabang panahon yung nangyari. Yun nga doon ka nag-settle sa mahabang panahon na hindi mo na-observe. And you call it science. Samantalang yung definition nyo ng science is observable. Hindi naman na-observe. So, babalik pa rin ako sa Romans 1 eh. Yung akala, nagmumukhang parang marunong pero nagmukhang hangal. Yun. So, salamat doon, Deacon. Question about, kasi I don't know if you have encountered yung nagsasabi na God the Mother o Diyos Ina. Using this passage of creation na Genesis 1:27, yung sa 26, then God said, let us make man in our own image. So, image, tapos, male and female, He created them. So, sinasabi na, okay, ang tao create as
male and female. So therefore, yung God is babae and lalaki din. Kaya sinasabi na may Diyos ina. Paano po natin ito i-refute? Ganun. At hindi po totoo yun. kailan lang lumabas yung God the Mother eh. Even sa history, wala kang makikita na, sa mga una, na walang God the Mother. Pero yung plurality kasi nung sa scripture, sa Genesis 1, hindi mo pwedeng ihiwalay sa ibang mga katotohanan sa buong Biblia. So, pag dyan lang yung pinagbasihan natin, confusing pa kasi general to, as to eh. Pwedeng, yung iba nga ang sinasabi, angel yan eh. Pero hindi pwede dahil parang sinasabi mo, co-creator yung angel. So kung sinasabi natin na may God the Mother, are they one? Na para bang again, yung ideya lang ng God the Mother eh dahil binababa natin yung Diyos sa level natin. Pero again, hindi natin kayang i-explain yung pagiging Diyos ng Diyos. At yung Trinitarian doctrine ay hindi pwedeng baliwalain dahil lang sinabi, hindi, God the Mother yan. Kasi it makes sense na may father and mother para magkaroon ng spring o ng offspring. Eh, hindi naman ganun ng Diyos. Nakita natin ang pagkakalika ay hinubog niya ang tao at hiningahan. Tapos sabi dito, let us make. So yung focus ng let us make ay more on council. Nagkaroon ng council yung Trinitarian God. Mahirap na i-comprehend yun eh. Kasi parang ang ginagawa na natin ay para lang maunawaan natin yung ginawa ng Diyos. Pero sa totoo lang, very complex pa yung pagkakagawa din talaga sa atin. Pero in the Word of God, we say yung us doon ay Trinitarian because not just on the Genesis 1, later revelation pa ng Scripture na ang pinapakilala sa atin, hindi pinakilala ng Diyos yung sarili niya bilang God the Mother. Pinakilala ng Diyos yung sarili niya bilang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Therefore, we cannot say na, ay, God the Mother yan and God the Father. Kasi wala namang revelation about God the Mother. So, yun lang. May mga ano pa sila dyan, yung Israel, yun yung sinasabi nila. Anyway, komplikado at nakikita ko lang na medyo malabo yung tinuturo nila dahil even sa kasaysayan, walang ganon na nag-conclude. Yung mga tapat sa scripture, nag-aaral talaga sila, walang nag-conclude na may God the Mother. So, ayun. Doon pa rin ako iikot sa kung paano ipinakilala ng Diyos yung sarili niya bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Again, yun yung pagiging Diyos niya kasi. I guess dun kasi sa word na in the image of God na kinreate sila. So yung in the image na okay, ang imahe pala ng Panginoon ay babae at lalaki kasi Male and female. after nung image of God, the next sentence is yung male and female, He created them. Yun. So ang problema nun, ginawa na natin ng gender. Yun po. Yung Diyos. Tapos sa usapin ng eschatology, pag namatay tayo, wala nang gender. So, magkakaroon ng conflict sila doon. So, anyway, hopefully nakatulong po. Pero yung God the Mother, wag nyo na entertain kasi kailan lang lumabas yan eh. Parang sa Korea pa nga unang lumabas yan. Tapos parang claiming to be another Messiah tong nasa Korea. So, doon pa lang may sablay na. Tapos i-impose mo sa akin yung katotohanan na ito, samantalang nagsimula ka ng mali. So, yun. Arvin Pastor JM. Question ko naging question ko rin to kay Pastor Noel noon. Yung question na to is regarding sa pala ni Pastor Noel eh. Hindi, share mo na lang. Sige. Regarding sa yung topic kasi very polarizing. Both sides may punto yung isa, yung kampo ng isa may punto, yung kampo ng kabila may punto. Kaya pag nag-usap, ano ba yung dapat natin maging paraan or dapat nating way para hindi magkaroon ng hostilities? Ano ba yung way para mapigilan yung pagkakaroon ng hostilities sa both sides? Anong both side? Yung evolution? Yung mga nag-uusap. Kasi, syempre, yung mga tao talaga na mag-engage dyan eh. Mag-uusap sila sa magkabilaan. So, how do we avoid bringing about hostilities pagka nag-uusap, nag-engage? Hindi ko lang magets yung... Kasi kapag meron silang claim, kahit gaano yung kaganda i-present, that would remain false. Dahil katotohanan yung pine-present nung scripture eh. So parang against false,
kailangan lang natin i-present at ipakita kung ano yung katotohanan. Again, those who would remain doon sa stand na yon will continue to embrace yung mali. At kailangan nating tayuan lang yung yung katotohanan. Ipatuloy na i-persuade sila sa katotohanan. Hindi ko alam kung yon. Yung maiwasan yung tendency na magkaroon ng parang away na dahil hindi naniniwala yung kabilang kampo, pinipilit mong paniwalain. And gonna decide natin. Gusto ko lang i-ensure na sana hindi tayo yung unang nagsisimula ng away sa kanila. Kasi no matter what, we are presenting them the truth. Kung magkakaroon ng ganung tension, nakadepende pa yun sa kanila. Kasi minsan nakakita na ako ng mga usapin na no matter how the Christian remain calm in presenting the truth, binobombard sila ng minsan humiliate pa nga para lang yumuko sila at bitawan yung katotohanan na yon. So sa akin, no matter what the tension is or kung wag lang natin sila insultuhin dahil again, yung pinangahawakan natin, they are also created in the image of God. The more we need to be more understanding lalo na sa kanila. At take note, yung tension, minsan kasi tayo kapag hawak natin yung truth, gusto natin isang upuan lang ma-present natin at tanggapin nila So kailangan magkaroon din tayo ng attitude na it takes time for them to believe that. Kaya ang natin, dapat nga prayerful tayo imbis na hindi mo sila mako-convert ng magalit ka. So may patience and we should also be prayerful whenever we engage with people, lalo na kung loved ones natin. Nandun na ako nagigets ko yung iba na minsan yun lang yung opportunity mo to talk with them. Pero again, you can pray for them kahit na mag-end up yung usapan nyo. And God can use other people to continue dun sa kung saan kayo nag-left off ng usapan. So, ang concern ko lang sa mga ganong instances, basta hindi ikaw na Kristiyano na humahawak ng katotohanan yung magsimula ng iringan o ng kaguluhan. Kasi it's still wrong. Kaya merong tinatawag na cage stage Dahil parang tama yung katotohanan mo pero mali na yung way mo ng pagsasalita, how can people believe you? So, yun lang. Siguro maganda rin na we learn from every discussions we have with other na iba yung pinangahawakan. Actually, kahit nga sa kapwa nating Kristiyano, dapat ganun tayo. Para pabanalin din sila. Pero sa ibang hindi Kristiyano, para sa kaligtasan nila. So, yun lang. Minsan kasi hindi maiwasan talaga yung iringan. Pero, ang mahalaga daw, wag mo bitawan yung katotohanan at patuloy kang maging mapagpasensya sa kanya at hindi ikaw yung maging simula. Na para pang, hindi nga ikaw nagsimula, ikaw naman yung gumatong. Di mas lalo kayo nag-away, bisa magkaroon pa kayo ng mga second or follow-up conversation. Wala nang follow-up conversation dahil hindi naging maganda yung attitude mo. So, wag din natin kakalimutan yung mga Christian virtues whenever we engage with people na hindi katulad ng belief natin. So, yun lang pa, salamat. Ano sagot ni Pastor Noel? Ang sagot, naalala ko. Kasi about the cessationist versus continuationist So, ang tugon niya, ganun, magsimula daw muna sa common ground kung ano yung inagrihan. Ito kasi talagang parang wala ka talaga makikita pag-agrihan agad So, tama, Bible talaga. Okay, thank you. Pas sa public school, tinuturo na as science yung evolution. So, yung ano ko lang dun is, ano yung comment mo dun na tinuturo na yung evolution na science. Tapos, nag-agree ka ba na dapat ituro sa public school yung Genesis bilang origin of man? Ang hirap nun Hindi, pero ako ang comment ko doon, this is why parents need to also be engaged doon sa mga pagtuturo na tatanggap ng mga bata sa public school. Kaya nauso rin yung homeschooling Kasi alam natin na dapat filtered by truth yung mga natatanggap na katotohanan ng mga bata.
So kung tinuturo yung evolution, wala naman akong problema na ituro yung evolution, pero hindi nila pwedeng i-conclude na this is the fact or this is the truth. Ito lang yung mga parang awareness, no? Si Grudem, kapag nababasa ko yung systematic theology, nilalatag niyo muna yung iba't ibang mga belief, tapos magsasabi siya ng parang ito yung position ko. Kung ano yung malinaw na truth, yun yung yayakapin niya na position. Pero sa ganyan, pag ituturo yung sa Genesis, syempre sino bang Christian ang hindi mag-agree din sa na ituro yung Genesis as origin of man? Pero ang problema, magtuturo ba nito ay hindi Kristiyano? Kasi may hindi naman lahat kasi ng teacher sa public school ay Christian, Thankful tayo na may mga teacher na Christian. Somehow nagkakaroon ng balance sa pagtuturo. Hindi ko alam kung kay Deacon Manny, dahil teacher siya ng science, kung paano niya ina-approach yun. Pero napapaisip ako na pag tinuro yung Genesis, kailangan Christian din yung nagtuturo eh. So, ang iniisip ko na lang din talaga dyan, kung tinuro yan sa school at nakita mong pinag-aaralan ng anak mo, bilang Kristiyanong magulang, kailangan maging malinaw sa kanya kung ano yung katotohanan. So, malaking bagay pa rin yung family worship dito. Kasi engagement ng mga katotohanan na natatanggap ng bata. So, ayun, mahirap ituro kapag hindi Kristiyano rin yung nagtuturo eh. Kasi baka sila magtuturo na lang na hindi persuaded sa Genesis. Kaya baka mag-cause pa ng more confusion with others. So, magkakaroon din ng mga, materials din na kailangan karamihan kasi ng materials ngayon talaga, umikot lang sa evolution eh. So, ayun, more on, hindi natin makokontrol yung school outside. Parang another institution kasi siya eh. Pero makokontrol natin yung mga bata within our family or within the church. Kaya mahalaga na lagi nating naririnig yung katotohanan din ng mga salita sa mga pagtuturo sa pamilya at sa loob ng iglesia. Ayun na, Pas. Thank you, Dan Pas. CJM. Last na to. Para related din kay Pas kasi tinuturo din yung mga gender roles sa school. So, ano yung dapat na response natin doon sa, for example, nagkaroon ka ng anak tapos sinabi niya parang may puso, kunyari sa lalaki may pusong babae or sa babae may pusong lalaki. Parang ayun lang yung question, parang paano tayo magre-respond sa mga ganong bagay? I think naging rin naman, ini-engage, tinuturo sa church on how we should engage doon sa mga maling katotohanan na niyayakap din ng school. Actually, nagiging problema nga yan ng maraming teachers sa atin na they know the truth, tapos yun yung ini-impose sa mga school, mga gender, okay lang na magkaroon ka ng maayos na pakikitungo sa bading o sa tibo, etc. Dapat pagbigyan sila sa mga rights nila. Ongoing pa rin yung discussion pagdating dyan, pero bilang Kristiyano, again, hindi tayo magbaback down dun sa mga katotohanan na hindi dahil nag-a-agree yung lahat, ibig sabihin tama. Ang basis natin ng katotohanan, scripture. Kasi everyone pwedeng mag-join at mag-agree na lang din doon. It doesn't make the lies as truth. Isa lang din yung pinaka-authority natin pagdating sa katotohanan. At anong ibig sabihin nun? Ituro natin yung Biblia. Patuloy. Kasi sa mundo na ang ginagalawan natin ay puro kasinungalingan na at mahirap malaman kasi nagpapanggap na katotohanan yung mga kasinungalingan, hindi mo madidetermine yan apart from scripture. So ang challenge natin bilang mga Kristiyano, all the more na dapat tayong lumago. Yun, pwede tayong magsimula sa question, how can I engage para i-present yung katotohanan na ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki lang? Kasi may mga na dyan eh, may mga pagtuturo na naalala ko yung Christian daw na LGBT. Nagtuturo siya Sunday school sa mga bata. So, ginamit niya Genesis account. Sabi niya, wala namang problema sa Genesis account. Ginawa ng Diyos babae at lalaki.
Sabi, paano doon sa, ang sinasabi ng Diyos, ang ginawa niya lang araw at gabi. Ibig ba sabihin nun, ang madaling araw, hindi Diyos ang gumawa? Sabi ko, pinasok mo pa yon, ang galing mo. So yung nasa gitna daw ng babae at lalaki, Diyos din ang may gawa. Sabi ko, ang talino. Pero, ayan, nakakalungkot kasi sa church siya mismo nagtuturo. Pero alam natin na hindi totoong church na yung pinagtuturuan niya dahil in-entertain na yung mga kasinungalingan na ganon. Again, perpekto yung gawa ng Diyos. Lalaki at babae. Tapos. Ayun, lalaki at babae. Sige, manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga katotohanan ng inyong salita. Alam namin na marami pang confusions and even maraming mga lies na napulot namin from different environment. Pero salamat dahil patuloy na naririnig namin yung katotohanan ninyo. Kaya dalangin ko na magbigay ito ng hamon sa amin, magkaroon kami ng concern with the people around us and even for ourselves para mas lalo pang lumago sa katotohanan at magamit din kami ng mga Kristiyano upang maging tagapagdala ng liwanag ng katotohanan mo. May we be bearer of truth. Dalangin namin na patuloy naming dalhin ang imahe mo whenever we talk to people, whenever we engage in conversation against our belief, but we should never back down on the truth. Dalangin ko, O Diyos, na mas lumago kami sa katotohanan na to at mas maging gracious kami in presenting the truth with other people at magamit ito para mas makakilala pa ang mga taong makasalanan sa inyo. Merong kasapatan at kagandahan sa nilikha mo at dito kami babalik-balik. Salamat po dahil sa paglilikha nyo sa amin. Salamat po dahil hindi katulad ng iba. Kami ay ginawa ninyo sa imahe ninyo. Ito ay malaking pribilehiyo na dapat mas lalo naming ipagbunyi at ipagpasalamat. Kulang ang walang hanggan para ipagpasalamat ang ganda ng pagkakalikha mo sa sangkatauhan. Purihin ka, O Diyos, maluwalhati ka parati sa mga katotohanan mo. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.